So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1120 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilagay ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1120 at ang title nga nito ay Atlas. At grabe nga talaga yung ginawa dito ni Atlas para talagang matulungan ng makatakas sa mga Straw Hat. So ayun sa cover page nagpapatuloy nga ang kwento ni Yamato at sinasabi nga na naging daimyo na ng Kybi si Denjiro. At hinuli niya nga raw gamit yung net yung mga batang binabato si Yamato sa nakaraang chapter. So ayun, nagsimula nga ang chapter sa isang flashback 26 years ago sa Punk Hazard. Noong mga time nga raw na yun, talagang may gubat ba at may palm tree nakapalibot sa facilities. Unlike nga sa naabutan natin mga tol na nahati na lamang sa dalawang parte. Yung kalahati nga nagyayelo at yung kalahati naman talagang umaapoy. So nag-uusap nga raw ng mga time na yun si Dr. Vegapunk at si Professor Clover. Sinasabing meron nga raw kasamang dalawang dragon si Dr. Vegapunk. Nakikiusap nga raw si Clover na tulungan siya ni Dr. Vegapunk sa ginagawang research patungkol sa Void Century dahil sa kailangan niya nga rin daw ng knowledge pagdating naman sa ibang field. Pero syempre tumanggi nga si Dr. Vegapunk at sinabing tauhan na nga raw siya ng world government. Dagdag pa nga nito naaalala ba raw niyang si Clover kung ilang beses na itong naaresto. Siguradong meron na nga raw mata ang world government dyan kay Clover. Alam nga raw nito kung bakit malaya pa siya. Yun nga raw para sundan ito at hulihin pa yung ibang mga kasama niya. At pinaliwanag naman ni Clover na meron nga raw isang lalaki na merong di sa pangalan niya ang pinatay mismo sa harapan niya. Yun nga raw ang kapatid niya at dahil dyan talagang biglang-bigla nga si Dr. Vegapunk. So dahil nga sa kapatid niya ni Professor Clover, technically isa nga rin siyang D. Kaya syempre talagang mabibigla nga si Dr. Vegapunk. At mula nga dyan sinabi na nga ni Clover ang totoo niyang pangalan. So hindi ko sure kung tama ba yung basa ko, pero sinabi niya nga na ang pangalan niya ay Clamium de Clover. At dahil nga raw sa pangyayaring yun, nagsinungaling na nga siya para mabuhay siya. So basically, tinago nga ni Clover yung di sa pangalan niya para hindi nga siya patay ng world government. At makikita nga raw natin sa maliit na panel nung pinatay nga yung kapatid na yan ni Clover. At sinabi niya nga na kaibigan niya lang ito para lamang makasurvive siya. At mula nga dyan, sabi niya kay Dr. Vegapunk, ganun ba raw talaga? Merong mga tao sa mundong ito ang pwedeng patayin na lamang dahil sa isinilang sila at dahil na nga rin sa pangalan nila. Pero kahit na nga ganun, sinabi pa nga rin ni Dr. Vegapunk na hindi niya nga raw matutulungan si Clover. At dagdag pa niya, kakalimutan niya nga raw lahat ng mga sinabi sa kanya nito. At naglakad na nga yang si Dr. Vegapunk papasok ng Punk Hazard. At sinabi na nga lang dyan ni Clover na isisolve niya nga raw ito at maghintay nga lang daw yang si Dr. Vegapunk. At may naririnig nga raw siyang mga boses mula sa nakaraan. So dahil nga sa mga naririnig ni Clover, mukhang yun nga ang nagtulak sa kanya para talagang i-research ang patungkol sa Void Century. At siguro kaya nga ganun dahil sa kabilang nga siya sa mga D. Anyway, ito cut nga 22 years ago kung saan nakarinig nga si Dr. Vegapunk at si Caesar Clown ng balita patungkol sa nangyari sa Ohara. Nangyari na nga yung Ohara incident kung saan talagang winasak nga ito ng Buster Call. Sabi nga ni Caesar, gusto niya nga raw makita yung nangyaring massacre habang talagang napakalungkot naman ni Dr. Vegapunk. At after nga niyan, dinalaw ni Dr. Vegapunk ang Ohara. So yun na nga rin yung scene sa chapter 1066 kung saan nagkita nga sila doon ni Dragon. Umiiyak nga raw si Dr. Vegapunk sa harapan ng lawa ng Ohara habang tinitignan niya nga ang wanted poster ni Nico Robin. Habang sinasabi nga dyan ni Dr. Vegapunk na namatay nga raw ang mga ito dahil sa mga libro at sino nga raw yung tangang ibubuwis yung buhay nila para ipagpatuloy yung research na yan. At speaking, alam nga natin na si Vegapunk nga mismo ang nagpatuloy ng research nila dahil sa nakita niya nga na kinuha ng mga giant yung mga libro na yon at nagpunta nga si Dr. Vegapunk ng Elbap at doon niya nga nabasa yung research ng mga scholar ng Ohara. So balik naman sa present kung saan nagpapatuloy nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo at ipinakita nga si Sep at Patty na nakikinig sa mensahe mula sa Baratie. Ipinakita nga rin ng Tequila Wolf kung saan pinapahirapan pa nga rin daw ng mga guards sa mga prisoner. At makikita nga rin daw natin si Nico Robin habang nakikinig nga sa mensaheng niya ni Dr. Vegapunk at mukhang talagang malungkot nga siya. At sabi nga ni Dr. Vegapunk yung history nga raw sinulat ng mga nanalo na wala nga raw yung boses ng mga natalo at talagang ibinaon nga ito sa kailaliman ng dagat. Pero dahil nga raw sa napakaraming mga sakripisyo, nalaman niya nga raw yung ibang mga ibinaong katotohanan at kailangan niya nga raw talagang ipaabot ito sa buong mundo. At sana nga raw talagang nabobroadcast ng maayos yung mensahe niya. Balik naman sa Labo Face mga tol, nakasakay
namatay na nga rin daw sa Sunny si Zoro at Jinbei. Napalipad nga raw sina Sujuro palayo pero talagang babalik pa nga rin daw ito. Pero pinigilan na nga ni Lilith ang mga Straw Hat na bumaba pa ng barko dahil sa pag inatake nga raw sila ng Gorosei mid-air maaring mabawasan yung speed ng barko at hindi nga nila maabot yung dagat. Kaya wag nga raw muna silang mag-take off hanggang nandyan pa ang Gorosei. Pero suddenly biglang nandyan na nga si Atlas at sinuntok niya nga si Lilith. Nawalan nga ito ng malay at tumalsik sa lapag ng barko at tinurn off nga ni Atlas yung device sa ulo ni Lilith. So parang hinawakan niya nga raw yung ulo nito at may klinik at dahil nga dyan napansin daw ito ni York. At sabi nga ni York na wala na nga raw ang signal ni Lilith kaya si Atlas na nga lang daw yung natitira. At sabi na nga lang ni Atlas sa mga Straw Hat sila na nga raw ang bahala kay Lilith at si Atlas na nga lang daw ang bahala sa obstacle. Mula nga dyan talagang papalapit na sa Sunny si Saint Venus. Lumipad nga agad si Atlas at hinawakan ng Gorosei. Nagawa nga raw maputol na Sujuro ang isang kamay ni Atlas pero nahawakan pa nga rin daw siya nito. At mula nga dyan ginamit nga raw ni Atlas ang kanyang DOM shoes at jetpack para i-push palayo yung sina Sujuro. At kasabay nga dyan nag-take off ng 1000 Sunny pababa gamit ang Kudi Burst. So yun, napakatindi nga ng ginawa ni Atlas para talagang matulungan nga sa pagtakas sa taas ang mga Straw Hat. At the same time parang napaniwala niya nga si York na wala na nga si Lilith. Kaya kung sakali man na makatakas nga ito kasama ng mga Straw Hat siguradong hindi na nga siya hahabulin pa ng world government. Anyway, cut naman sa baba kung saan kinakausap nga ni Emmet si Luffy. Sabi nga ng robot natutuwa nga raw siya na makita muli yang si Joy Boy. Nalito naman si Luffy at tumingin kung saan at hinahanap niya nga kung sino ba ang kausap nito. Nakakatawa nga raw ang reaksyon ni Emmet at sabi niya nga kay Luffy siya nga raw ang kinakausap niya. Umalis na nga raw yang sila Luffy dahil ang kalaban nga raw nito kalaban niya rin at talagang natutuwa nga raw siya na makipaglabang muli kasama yang si Joy Boy. At mula nga dyan talagang tuwang-tuwa yang si Luffy. Amazing raw dahil sa talagang nakakapagsalita ang robot. At sabi nga ni Emmet nasa peligro nga raw si Joy Boy at kailangan niyang protektahan ito. Nagutos naman si Dory sa crew nila na maghanda na nga raw sa paglalayag. Tinanong naman ni Brogy si Luffy kung kasamahan ba nila ang robot na yan. Sagot naman ni Luffy sabi nga raw ng robot poprotektahan niya nga raw si Joy Boy. At sino ba raw ang sinasabing Joy Boy na yon? Sagot naman ni Brogy, sinabi ba raw talaga yun dahil sa wala nga raw silang narinig. At talagang biglang-bigla nga si Luffy at hindi nga siya makapaniwala. So parang telepathic pala yung salita na yun ni Emmet. At mukhang si Luffy nga lang talaga yung nakarinig ng mga sinabi niya. At kahit na nga ilang beses nang tinawag na Joy Boy si Luffy talagang parang wala nga siyang alam at talagang hindi pa nga rin niya kilala na siya nga yung tinutukoy. So mula nga dyan sumugod si Jupiter sa Ancient Robot. Tinaas nga raw ni Emmet ang isang kamay niya at magre-release na nga ito ng isang atake. At parang similar nga raw sa Messenger Rocket Punch yung gagawin niya. Pero dahil nga raw sa talagang napakatanda na ng katawan ng robot hindi nga gumana yung atake niya. At dahil dyan talagang disappointed nga raw si Luffy, Sanji at Franky. Habang si Jupiter nga kinagat nga ang bahagi ng katawan ni Emmet at talagang nakain nga raw completely ang kamay ng Ancient Robot. Sinusubukan nga raw pigilan ni Emmet yang si Jupiter gamit yung isang kamay niya pero bigla kang tumalon yang si Saturn kay Jupiter. Babagsak nga raw ito sa Elbap ship habang talagang tinitingnan niya nga raw si Bonnie at Kuma. So ayun, napakalakas nga rin pala ni Jupiter dahil sa nakain niya nga yung kamay ni Emmet. At yun, nandyan din pala si Saturn at talagang pipigilan nga nila sa pagtakas ang mga Straw Hat. Cut naman sa 1000 Sunny kung saan lumipad na nga raw ito pababa at nakita nga ni Sanji mula sa baba ang barko. Habang si Gorosei Venus naman inislash nga si Atlas at sabi niya nga dyan talagang hindi niya inaasahan na isasakripisyo nito yung sarili niya. Sabi naman ni Atlas hindi nga raw dahil ang tawag niya nga raw dyan ay service. At mula nga dyan sa napakatinding double page pinasabog nga raw ni Atlas yung sarili niya. At dahil dyan talagang wasak nga raw ang kalahati ng mukha ng Gorosei. So ayun, talagang wala na at sinakripisyo na nga talaga ni Atlas yung sarili niya. Si Lilith na nga lang talaga yung natitira. Hopefully talagang makaligtas nga siya at makasama ng mga Straw Hat. Anyway, nagpapatuloy nga raw ang mensahe ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. At sabi niya nga dyan gusto niya pangaraw ng mahabang oras para ipagpatuloy ang research. Pero meron nga raw talagang hindi mapigilan. 25 years ago si Goldie, Roger at ang crew nito talagang nalibot na nga raw ang buong mundo. At talagang hindi pa nga raw yun ang nangyayari dati. At habang sinasabi nga yan talagang pabagsak ng 1000 Sunny sa dagat malapit sa Elbap ship. Habang talagang umiiyak nga raw si Usopp at Chopper para kay
kay Atlas. Sabi nga ni Usopp hindi raw dapat talaga ginawa yun ni Atlas. Ipinakita naman si York at sinabi sa mga 5 Elder na nawala na nga raw ang signal ni Atlas. Kaya ngayon ang natitira na nga lang daw na Vegapunk sa buong mundo walang iba kundi siya. Pero ayun, ipinakita nga si Saint Venus at sinabi niya nga na hindi pa raw. Sabi naman ni Saturn hindi pa nga rin daw tumitigil ang pagbo-broadcast ng Stella. At sabi naman ni Valkyrie tatapusin na nga raw nila ito agad-agad. At mula nga dyan sumugod kang magkasabay si Jupiter at Valkyrie sa Ancient Robot habang talagang napakatinding usok nga raw ang lumalabas dahil sa nasirang kamay ng robot. At sabi nga dyan ni Emmet talagang kupas na nga raw siya at mukhang eto na nga raw yung tamang oras, yung moment na sinabi sa kanya ni Joy Boy. Kaya gagamitin niya na nga raw ito ngayon. So ayun, si Emmet pala may gagamitin mga tol at mukhang mali na naman yung pagkakaintindi ko sa naunang spoiler. Most likely mukhang magsasakripisyo nga rin ng Ancient Giant para talagang makatakas nga sila Luffy. May nabasa nga akong comment kahapon at maaaring ang gawin nga talaga ng Ancient Robot mag self-destruct na gaya nga kay Atlas. Kung ganun nga ang gagawin niya siguradong napakalakas nga nun at talagang madadamage ng gusto ang mga Gorosei. At maaaring talagang mabigyan nga ng oras ang mga Straw Hat para makatakas nga rito sa Egghead Island. Anyway, nagpapatuloy nga mensahe ni Dr. Vegapunk patungkol kina Roger at sinabi niya nga na nalaman daw ng mga ito yung boses mula sa nakaraan. Siguro raw napansin din nila at ito nga raw yung pinaniniwalaan niyang mangyayari sa future ng buong mundo. So dahil nga dyan sa last panel cut nga sa Impel Down kung saan ipinakitang biglang-bigla nga yung mga prisoner at nabigla nga sila dahil sa merong palang di sa pangalan niya si Goldie Roger. So maalala nga natin na Gold Roger nga yung tawag sa Pirate King kaya talagang hindi nga alam ng maraming tao sa mundo na yung pangalan niya nga ay Goldie Roger. Parang naulit nga lang yung mensahe ni Dr. Vegapunk patungkol sa kanila. Pero ayun, parang nga sa buong mundo talagang napaka-importante nga na malaman nila ang totoong pangalan ni Roger. So ayun lang mga tol, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. So pagpasensyahan nyo na nga ako dahil minsan talagang nagkakamali nga ako sa mga sinasabi ko. O minsan talagang mali nga yung pagkakaintindi ko. Anyway, ayun, kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Syempre, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!